Inibitahan ko po kayong tumayo sa pagbasa ng ating banal na kasulatan na matatagpuan sa Mateo 25, talatang 14 hanggang 18. Matthew chapter 25, verse 14 to 18. Ito po yung nakasulat dito sa Magandang Balita Biblia. Ang paghahari ng Diyos ay matutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa pa ay 1,000. Pagtapos siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at pinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000. Gayunman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salipi ng kanyang Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang pag-abasa ng kanyang salita. Maaari po tayong makaupo. Good morning po sa ating lahat. Sino po dito ang naglakbay ng malayong lugar sa nakaraang mga araw? Meron po ba? Sino dito nandito lang sa Muntinlupa? Hindi umalis. Ayan. Naging mahaba po yung linggo ng iba, no? Yung tingin ko nga yung iba sa atin ay baka bukas pa babalik at susulitin talaga yung mahabang weekend, no? Kasi nga alanganin po yung ating November 1 at November 2. At yun nga po, sa ibang mga pamilya ay minsan lang po yung ganung mga pagkakataon. And so, sa mga nanggaling sa malayong lugar, welcome back, no? Sa inyo po. Maging yung mga kasama natin online, again, welcome po sa atin. At papasalamat tayo sa unang linggo ng buwan ng Nobyembre ay tayo po ay magkakasama. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong i-emphasize na sa darating pong November 19 ay isa lang po ulit ang ating service. Actually, ito pong panahon na ito ng November hanggang December, medyo mapapadalas po yung mga isang service po natin. So I hope ay basahin niyo po palagi yung ating mga program at pakinggan po natin ang ating mga announcements para po malaman po natin yung mga changes sa ating schedule, including na rin po dun sa mga changes na maaaring maganap para po dun sa ating second service, no? Kasi nga po for the past 2 months, yung ating service ng second service ay ginagawa natin ng 10:30. No? Kaya po natin ginawa yon para mag-adjust po dun sa campaign na meron po tayong small group. Pero since tayo po ay bumabalik na dun sa ating regular schedule, babalik po tayo dun sa ating mga nakagawiang mga schedule. But again, sa November 19, okay, that's around 2 weeks from now, gaganapin po natin yung ating annual na Thanksgiving Sunday. Sino po dito happy na magkakaroon ulit tayo ng Thanksgiving Sunday? Ayan, okay. Ibig sabihin, happy kayo na may pagpinagpapasalamat kayo kay Lord, di po ba? And so we're excited for that, and we're excited to, again, no, na makita natin na binigyan tayo lahat, no, ng pagkakataon na i-celebrate yung ating mga birthday sa mga taong ito, sa isang taong ito. Now, in-insert na po natin kaagad yung ating Thanksgiving Sunday so that ma-practice po natin yung isang principle na napag-aralan po natin in the past 2 months, no? Which is yung paglalaan ng salapi para sa mga bagay na mahalaga para sa atin. And so, ang gusto po natin ay hindi lang ninyo to pag-isipan bago November 19, kumbaga baka November 18 nyo palang pag-isipan, no? So ang suggestion po natin ganito, after this service, o mamaya baka habang nakikinig kayo, ipag-pray nyo na, Lord, magkano ba yung dapat kong ibigay sa Thanksgiving Sunday? Okay? Kung gaano kayo blines ni Lord, ganun po yung ilagay nyo po dito. Okay ba yun? Yan. So ilagay po natin dito, pag-pray natin mula sa araw na ito hanggang November 19, kung ano po yung nililid ni Lord, para po sa ganun, pag tayo po ay nagbigay sa araw na yon, magiging masaya po tayong magbibigay. Okay po ba doon? Ayan. Amen. So,
This morning, sisimulan po natin yung ating bagong series na nakabase po sa mga parables ni Jesus. And for some of us, or for many of us, familiar na po ito mga passage na ito. Kaya ang gusto ko pong gawin ay magbigay po ng ibang emphasis dun sa passage na ating pong matutunghayan. Again, this passage is very familiar. Hindi ko na nga po binasa yung buong kwento kasi alam ko na marami sa atin alam na yung ending ng storyang ito, di po ba? In all honesty, nakaranas na ba kayo na nanonood kayo ng series o di kaya ng pelikula na simula pa lang ng pelikula, alam nyo na yung ending. Na etong bidang to, kahit action movie, buhay yan. Hindi yan mamamatay. Tama ba? May ganung mga kwento eh. Dito, more or less, alam nyo na, kahit hindi ko tapusin, kung anong ending nito. Na yung, sabi nga, yung isang tao dito, na pinakamaliit ang natanggap, siya po din yung, unfortunately, may masakit na kapalaran kung ating matitignan. Pero for this morning, gusto kong tignan siya in a different perspective kasi nga po sa mga kaganapan na nangyayari sa ating mundo sa panahon ngayon. Hindi ko po alam kung ilan sa inyo ang nakikinig, nagbabasa, hinggil sa nangyayari pong depende po sa terminology na gagamitin ninyo, gamitin na lang natin yung salitang karahasan na nagaganap sa Middle East ngayon. No? Marahil hindi lang ako, kayo din, may mga pagkakataon na nakakausap nyo yung mga kapamilya nyo, kaibigan ninyo, at nagkakaroon kayo ng sarili-sariling kuro-kuro at opinion tungkol sa ano ba yung dapat na nangyari. Pag nakakarinig tayo ng balita, ilang linggo na ito, sabi nga ay at least online, ang mga opinyong naririnig ay talagang sobrang passionate at sobrang talagang matitindi. Yung mga opinyon ng iba ay para bang ay pag ikaw ay nagkaroon ng maling opinyon, tinatanong nila ay sang mundo ka ba galing at bakit ganyan ka mag-isip? No, parang ganun. So parang ang dating ay kung hindi ka kapanig sa isang opinyon, ay mali ang opinyon mo, at ikaw ay hindi informed sa katotohanan at marahil ay ikaw ay masamang klaseng tao dahil ganyan ang opinion mo. No? So, ito yung tanong, bilang Kristiyano, dapat bang may opinion ka sa nangyayari sa Middle East ngayon? Particularly yung nangyayari between Hamas and Israel. Ano sa tingin ninyo? Na ito yung para sa akin. Hindi ko napag-aralan ng husto yung history. Hindi ko alam yung geopolitical situation at yung mga nuances kung paano ito nagaganap. Marami akong mga napapakinggan at nababasa ng mga political leaders na nagbibigay ng kanilang opinion, both pro, anti, at neutral dun sa ganitong mga bagay. At hindi ko gustong idagdag yung aking boses sapagkat wala naman po akong valuable contribution sa usaping ito. Pero ito po yung pwede kong gawin para sa inyo sa konteksto natin bilang isang simbahan. Ang pwede nating isipin ay ganito, ano po ba ang koneksyon nito kung meron man sa ating pananampalataya bilang Kristiyano doon sa usapin ng end times? Meron po ba o wala? Dapat ba nating siyang i-connecta o hindi? So again, depende po sa inyong pagkakaunawa sa tinatawag nating eschatology, dun po papasok yung inyong perspective or interpretation sa lahat ng mga nanggaganap dito. And that is why I'm happy na yung na-assign sa akin na passage is in Matthew 25. Bakit? Kasi nga po, kung titignan po natin tong passage na ito sa Matthew 25, yung chapter 24 which preceded it, nagsimula po ito sa discussion ng Panginoong Hesus patungkol sa masasabi po nating Day of the Lord. Now, when we say the Day of the Lord, it usually refers to a day of judgment or a day that is coming in the future, which is commonly referred to as the end times. Okay? Sana nakakasunod pa yung karamihan sa atin. Now, pag pinag-usapan natin yung topic ng end times, ito po ay kabahagi lamang sa tinatawag nating mas malaking doktrina na ang tawag po natin ay eschatology.
Dun sa mga nag-theology class sa atin dito, na ginanap natin sa church, dun sa umaten ng ating doctrines class, medyo familiar tayo, di po ba? Sa mga interesado, we will be offering the doctrines class again next year. And hopefully, ay mas maging maganda po yung discussion natin based on, hopefully, your additional studies on this topic. For some reference, ang pinag-aaralan po natin sa eschatology ay yung pangalawang pagbabalik ng Panginoong Yesus, na kung ating pong alam ay sineselebrate natin tuwing tayo nagsiselebrate ng communion. We talk about the judgment, okay, yung araw ng paghuhukom. We talk about the concept of the millennium or the millennial reign of Christ and this concept of the tribulation. Kasama din po yung tinatawag nating final stage which talks about heaven and hell. So yun po yung sakop ng eschatology. So if you are interested in any of these things, I would like to recommend na umattend po tayo dun sa ating doctrines class. This is open for all church members. Okay? But for today, ang gusto nating tignan, yung focus lang regarding dun sa idea na ang Panginoon ay magbabalik. At in the context or in the perspective or in light of the reality that Jesus is coming back, at ang reality ay hindi pa siya bumabalik, ano daw ang dapat na maging attitude natin? And so, ito yung gusto kong sabihin. Whatever is happening today, na pwede nating ma-interpret in light of the prophecy that we can see both in the Old and the New Testament, yung principles ng eschatology natin can be applied. So, ang mahalaga po doon, meron tayong sariling understanding ng eschatology. We understand the eschatological perspective that church has, and at the same time, we have our own hermeneutic in understanding what is happening today. Okay po? So, yun po yung gusto nating mangyari. Para simplihan natin, gusto ko pong bigyan kayo ng lens, okay, or ng understanding in how we can do that when we talk about this passage, this parable, and what are the eschatological implications of this passage today. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin ay ganito, kung sisimplihan pa natin yung pananalita. Ano ang kinalaman ng parable na ito sa ating pag-abang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? Okay? So, hindi lang natin siya gustong tignan at pag-aralan bilang isang parable na may matalinhagang kahulugan, pero ano kaya ang kinalaman nito sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? Okay? So, yun ang gusto nating tignan. Unang-una, nung sinabi sa Matthew 25 verse 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salapi ng ginto at ipinalakal yon, makikita po natin yung masasabi kong idea na we need to be resourceful during the times when the end is near. Ibig sabihin, sa panahon po na kung saan ay nakikita po natin na ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na, mas nagiging mindful po tayo sa ating paggamit ng oras at sa ating mga resources in the sense na hindi po tayo dapat nagiging kampante. Kailangan maging produktibo tayo. Kailangan tayo ay nag-iisip na ano ba yung dapat nating ginagawa sa mga panahong ito. Hindi po tayo pwedeng walang direksyon. Kasi we are mindful of what is to come. We know what is to come, partially because of what we have read in the Bible. And now, ang challenge po sa atin ay ano po ba yung dapat nating gawin? Parang ganito po. Meron po tayong disaster management. Ang haba kasi nung sa ginagamit sa Muntinlupa. Meron po tayong disaster preparedness, di po ba? At may resilience. At ang konsepto po nun ay, dahil alam mo na yung disaster can happen at any time, you prepare yourself. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi naman natin malalaman kung kailan darating yan. So pag dumating na lang, basta ready lang tayo. Pero wala ka namang ginawa para maganda. Tama. So ang ating government ay nag-i-invest. Maaaring sabihin ng iba, sayang naman, paano pag hindi magamit? No? Nag-iwan ka, nag-store ka ng mga resources, paano pag hindi magamit? Well, sabihin natin, ang negative at positive na attitude ay ganito. Disaster will always come. Something inevitable, something bad usually happens, and because of that, it's better to be prepared than not. No? Ganun naman din po yung masasabi po natin when we talk about facing the realities of life. No? May mga bagay talagang masamang nangyayari at mahalaga na tayo ay handa sa ganung mga bagay.
Now, gusto ko pong banggitin yung sinabi po ni R.T. France. Sabi niya ganito, each is left with a very large sum of money with no instructions on what to do with it. Yung tatlo na mga lalaki, pag dito ko, hindi ko, pag binasa po natin sa Bible sa Tagalog, depende po sa translation nyo, ang nakalagay doon, magkano na halaga? Kung napansin nyo yung binasa ko. 5,000, magkano pa? Okay. Malaking halaga ba yun? Noon. Ngayon parang hindi na ganun kalaki. Diba? Dati pag may 1,000 ka, punong-puno yung grocery cart mo kung nag-grocery ka. Sa makakarating ang 1,000 mo ngayon pag nag-grocery ka? Sa palengke. Doon ka na lang, di ba? Sabi ni R.T. France, actually, kung ating i-analyze, malaki yung halaga na binigay sa kanila. Yung Greek word na talanta, which is yung word na ginamit dito sa passage, is actually means money. At hindi po ito tumutukoy talaga dun sa paggamit natin ng word ng talent today, which is ability or gift. No? Kasi minsan nagkakaroon ng confusion. Kung parable of the 10 talents ito, paano nangyari na naging pera ang usapin? Kasi nga yung talent is, the word for talent in the Greek is talanta. It actually refers to money. Now, pag kinompare talaga natin yung actual price, ang isang talent, kung ating titignan, sa panahon talaga natin ngayon, can be converted roughly to 5.5 million. Okay? Ang layo sa 1,000, no? Kasi yung sa Bible nakalagay 1,000 lang. Pero yung sa Tagalog translation natin, okay. So, pero pag inaral po kasi talaga natin siya, 5.5 million talaga yun pag kinonvert natin. Sabi nga kung kasama inflation. Hindi. Pero yun talaga po yung makikita po natin dito. So, ito po yung gusto kong isipin natin dito. When we talk about all of these things, and we talk about things in light of what the Bible is teaching us about the end times and the resources that we have, ang insight na nakita ko ganito, ignorance and lack of resources are not valid excuse. Ano yung ignorance? Yung ignorance kasi, walang instruction kung anong gagawin, basta sinabi, nag-iwan lang. Tama? Sabi nag-iwan. Walang sinabi anong gagawin. Basta binigyan lang sila ng pera. So yung isa, pwede mo sabihin, wala namang instruction eh. So, tinago niya lang. No harm. No harm done. Yung iba, may ginawa. So, dapat mo bang masamain yung walang ginawa kasi wala namang instruction? Ang sabi dito, it's not an excuse. Pangalawa, yung idea na kulang tayo sa resources. Ang pinapaunawa sa atin dito ganito, as a church, as a body of Christ, we have a lot of resources. Tayo lang ang naglilimita sa sarili natin kung ano yung pwede nating gawin. Tayo lang nagsasabing kulang. Tayo lang ang nagsasabi na, ito lang ang meron ako. 1,000 lang ang meron ako. When in fact, ang sabi dito, pag kinonvert talaga natin to, this is actually 5.5 million. Now, ang issue na lang kung ating titignan, ano ba yung perspective mo? Do you think God has given you enough resources to do the mission that He has entrusted to you or not? Naniniwala ka ba bilang isang iglesia, sapat at higit pa ang resources na meron ng Diyos na binigay sa atin at ibibigay sa atin para ma-accomplish ang mission niya para sa atin? Amen. Salamat po sa nag-amen. Yung mga nag-amen, ina-expect yung ipagpapalain kayo ni Lord. Hindi, di ba? Kasi kung may malaking pinagagawa si Lord, edi may malaki rin siyang ibibigay na blessing para sa'yo. Kung maliit lang yung pinapagawa ni Lord sa'yo, edi yan, sige, okay na yan, maglakad ka na lang. Di mo ba? Kung may malaking pinapagawa sa Lord, may malaki din siyang resource na ibibigay para sa atin. And so, ignorance and lack of resources are not excuses in light of Jesus coming back. Pangalawa, in Matthew 25:25 sabi doon, ito yung reason nung nag-isa lang ang tinanggap. Bakit daw niya tinago? Sabi niya, natakot po ako. Tanungin mo sa katabi mo, takot ka ba? Yung mga kabataan, marami sa kanila, noong October 31 at kahit noong November 1, nagtatakutan.
Di ba? Ewan ko, nauso lang siguro ngayon na pagdating ng mga ganong panahon, uso pag-usapan yon, no? Sa isang banda, nakakatuwa lang siya, no? Meron ba talaga sa inyo mahilig manood ng nakakatakot na pelikula? Wala? No, talagang hindi ako mahilig dyan. Magbabayad ka para takutin mo ang sarili mo, ano ba naman yan? Di ba? Ako rin, hindi ako mahilig sa mga horror at mga ganyan. Pero pag ginamit daw natin ito sa konsepto ng buhay natin, kung ikaw bilang tao ay matatakotin, sabi sa atin ng salita ng Diyos, bakit? Anong kinakatakot mo? Kung meron ka daw katakutan, ang dapat mo lang daw katakutan ay ang Panginoon. Lahat ng iba ay dapat hindi katakutan. Kasi pag natatakot ka, ibig sabihin wala kang pananampalataya. Nakita po natin yun? So ang sabi sa atin, ito yung prinsipyo na may natin makita. In light of the coming of the Lord, we need to be risk takers. Hindi pwede na dahil takot tayo sa pwedeng mangyari. Napakaganda po ng inawit ng ating koro. Anong sabi nila doon? Ano yung isang linya na talagang nangibabaw? We will serve the Lord. Kahit na daw ano. Although I lose, ano yung mawawala sa'yo? Buhay. Hindi lang pera ang usapin dito. Ang puhunan dito, hindi lang pera, pati buhay. Handa po ba tayo mumuhunan sa Panginoon ang buhay natin mismo? Iba, teka lang, usapan yan. Kanina pera, ngayon buhay na. Ang hirap na yan. Naalala ko pag may mga nagpupustahan, college days lang naman to. Kasi naalala ko, yung mga dormmates ko, pag nagpupustahan na, nanonood lang ako. Minsan, mga hating gabi na, gano'n, nagpupustahan sila. Tapos, pag naubusan na ng pera, sige, yung lote ng bahay namin, sinasama ko na dyan. Siyempre, biruan na lang din. Minsan po tayo, pag pinag-usapan natin yung pagkakaroon ng risk, o yung pagtataya, o yung pagkakaroon ng paggagawa ng mga tinatawag po nating mga bagay na alanganin, marami sa atin, ang term ay risk averse. Ibig sabihin, ayaw nating sumugal. Kasi gusto nating safe. Marami sa atin, gusto natin safe. Gusto natin, alam natin mangyayari bukas. Kung gagawa ka ng investment, gusto mo yung hindi malulugi. Kung papasok ka sa isang investment, gusto mo siguradong kikita. Kung papasok ka sa isang partnership, gusto mo yung sigurado yung tao mo pagkakatiwalaan. Marami sa atin, gusto natin safe. Ibig sabihin, we are risk averse. Ang problema ganito, kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay taong may pananampalataya, hindi ka pwede maging risk averse. Bakit? Kasi nga, you will live by faith. Ang isang taong namumuhay sa pananampalataya, umaayon, naglalakad, kumikilos, ayon sa mga bagay na hindi niya nakikita. We act as if things which are not as if they were. Yung mga bagay na sinasabi hindi pa nangyayari, kumikilos ka na parang nangyari na. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. At marami sa atin, hindi natin kayang gawin yun. Kumbaga, bibili ka na ng halimbawa ng sasakyan, wala pang pera. Saan manggagaling? Magpapatayo ka ng building, wala pang pera. Saan galing? Nakuha niyo po yun? Minsan, ang question kasi natin, saan manggagaling? Samantalang nagsabi na si Lord, gawin mo yan. Kaya hindi tayo makakabang kasi sinasabi natin, Lord, mauna ka. Money first. Di ba? Kailangan mo muna may preba bago ka kumilos. Ganun po yung marami sa atin. Kasi nga, takot tayo. Ang gusto natin, sure ball. Gusto natin sigurado. Anong sabi ni Lord? Trust me. Have faith. Maniwala ka. Ang tanong, kinausap ka ba ni Lord? Sigurado ka ba yun ang pinapagawa? Kasi kung hindi pinapagawa ni Lord, naku, baka tumalon ka nga. Wala naman sinabi si Lord ni tumalon. Di nahulog ka. Nakuha natin yun. Kailangan, kung by faith ito, sigurado tayo na may revelation si Lord sa atin.
Okay? And then we take the risk. At doon tayo, kumbaga, susugal. Doon tayo, we act and we step on faith. At bakit tayo walang takot? Sabi po sa 1 John 4:17, this is in relation to the judgment that is to come. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. In light of the second coming of Christ, hindi natin pwedeng tanggalin na sinabi ng Diyos balang araw, pagbalik niya, maghuhukom siya. Hahatiin niya ang mga tao mula sa mga tupa at mga kambing. At ang mga totoong tupa, ang totoong makakapunta lang sa kaharian ng Diyos, sinabi na ng Diyos, eto lang sila. Kaya mga tao na sinasabi nilang kambing sila, ay tupa sila, magugulat na lang sila, sasabihin ni Lord, umalis kayo sa aking harapan, hindi ko kayo kilala. Bakit? Kasi iba po yung pamantayan ni Lord sa kung sino yung sa Kanya at sino hindi. Kaya dapat tayo maging sigurado na tayo ay tupa ng Panginoon. Sigurado na po ba kayo? Tanong mo sa katabi mo, sigurado ka na ba? Baka hindi pa, siguraduhin mo muna. Kasi kung tayo sigurado na ang paghuhukom ay hindi mapupunta sa atin, then we can live lives free from the fear of judgment. Bakit? Ano pa bang mawawala sa'yo? Alam niyo yun, balikan natin yung kanta. Bakit malakas ang loob mo na kahit yung buhay mo isusugal mo? Dahil ba, daredevil ka ba? Wala kang pakialam sa buhay? Hindi. Mahalaga yung buhay natin. Pero pag sinabi ni Lord, gawin mo to, at kahit na mamatay ka pa at kunin pa yung buhay mo, gagawin mo kasi bakit? Kasi alam mo na sulit yun. Dahil para sa Panginoon yun. Now, of course, hindi ko sinasabing may pinapagawa ngayon yun si Lord. Pero para sa atin bilang mananampalataya, bahagi ito ng mensahe para sa atin na kahit yung buhay daw natin, kaya nating ibigay sa Panginoon kasi hindi yun lugi. Hindi kalugihan ang ibigay mo ang buhay mo para sa Panginoon. Yun po ang sinasabi sa atin. So ang prinsipyo sa atin ganito, bakit tayo nagiging risk taker? As children of God who are loved by God, we are not driven by fear. Fear is not our motivation. Tandaan niyo po yun. Kung anak ka ng Diyos, at alam mong mahal ka ng Diyos, hindi po takot ang nagiging pangunahing motibasyon mo sa buhay. And if you are not driven by fear, then you can take risk. Okay? Pangatlo, okay, we need to redefine failure. Bakit? Ano po ibig sabihin dito? Pag binasa po natin yung verse 27, sabi doon, bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit pa paano'y tinubo sana ito? Yung wisdom nung lalaki na may isa lang na tinanggap, sabi niya, ganito na lang, para safe, itatago ko na lang. Para kung ano yung binigay sa akin, maibabalik ko ng kumpleto. Yun yung wisdom niya. Tama? Basta, pinagkatiwala mo sa akin, iningatan ko, walang nawala. Oh, patasan tayo. We're fair. Quits lang. Pwede ba yun? In light of the second coming of Christ, is it enough for us to have taken care of what we have at naging safe lang yun at yun na yun? According to the parable, alam niyo na ending. Is it enough? Sapat na ba yun na yung binigay sa'yo ni Lord, ibabalik mo rin sa Kanya ng pareho at walang nawala? Ano sabi sa parable? Hindi. Hindi sapat. Yung akala mo basta hindi nalugi, panalo ka na, hindi po tama yun. Ang sabi dito, dapat nilagay mo sa bangko yung pera kahit konti lang, kahit 1% interest, tumubo. Naku po natin, ang expectation ni Lord, hindi mo ibabalik yung binigay niya sa'yo nang yun pa rin. Ang expectation niya, tumubo kahit paano. Yung ibinigay niya sa atin na buhay, talento, resources, whatever it is, dapat kumita si Lord. Magkano na kinita ng Lord sa buhay mo? Isipin po natin, kumita na ba si Lord sa buhay mo? Marami na ba siyang napala sa buhay mo kung titignan natin yun? Ano po yung epekto ng buhay na binigay niya sa atin para sa atin? Sabi ni R.T. France, yet the failure of the bad slave consists not in any loss of money, but in returning it without increase.
It was not that he did something wrong, he simply did nothing. Again, going back, playing safe. Akala kasi niya, sapat na walang nawala. Sa basketball, kung i-connecta natin to, may mga team, pag lumalamang na, at nasa fourth quarter na, ang goal na lang nila, hindi na makahabol yung kalaban. Sabi nga, human nature, kasi lamang ka na eh. So kahit na humabol ng konti, basta panalo kayo, okay na yun. Hindi ko alam kung may nakaka-relate dito. Pwedeng basketball, pwede ibang laro. Hindi ko alam kung applicable sa ibang game. Sa basketball kasi ganun. Pag lamang ka na ng malaki, ang tendency, kung lamang ka ng malaki bago mag-fourth quarter, ang tendency, yung lamang na team, playing safe na lang. Kumbaga, ang sabi, pinoprotektahan na lang nila yung lamang. Ang sabi dito, hindi dapat ganun ang attitude natin. Ang attitude natin, kung lamang ka, ituloy mo pa rin. Hindi ka dapat defensive, dapat ikaw ay on attack. Bakit? Kasi hindi sapat na manalo. Na ang definition ng manalo ay hindi kami natalo. Kumbaga dito, kung ang attitude mo ay talaga lumaban pa rin tayo. Kung ano yung napanalo na, magpapanalo pa tayo. Hindi tayo matatapos dahil may nakita tayong victory, kundi magpapatuloy tayo hanggang patuloy tayong nagtatagumpay. Ganon yung attitude daw dapat natin. Hindi tayo dapat makonte, oy, marami na tayong nagawa, tapos na. Hindi. Kung ano man yung pagtatagumpay noon, itutuloy pa rin natin yun. Nakuha po niyo yun? Yun daw po yung dapat na maging attitude natin. Now, yung sa second point ko, dun sa sermon, wala na akong oras para ibigay. Kasi masyado na pahaba yung first part ko. So tatalon na tayo dun sa third part. Okay lang? I-share ko na lang sa ibang pagkakataon yung second part. Kasi pang leaders naman to. Punta na tayo dun sa everyday implication na doon natin tatapusin yung ating mensahe sa umagang ito. Again, may tatlong bagay na mabilis kong gustong tignan. Pag pinag-usapan natin yung everyday implication ng ating pong topic on stewardship. Unang-una, we have to have this understanding of the stewardship of trust. In Matthew 25:14, ang sabi doon, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them. Ano po yung issue? Ano po yung pinagkakatiwala sa atin? Ano po yung dapat nating steward? Ano yung dapat nating i-manage? Ang una po dapat nating steward ay yung tiwala ng Diyos na binigay sa atin. May isa po tayong awitin na kinakanta sa church, na Tagalog. At ang linya nun ay nagsasabing, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Alam niyo yung kantang yun? O hindi ko napapakanta, hahaba pa. Mamaya, talagang hindi pa pigilan, hindi ko manta, ano? Ang sabi doon, yung tiwalang binigay sa atin ni Lord, pagkakatiwala niya sa atin. Ibig sabihin, ano yung ginawa natin sa tiwalang binigay sa atin ng Panginoon? Okay, connect na, hindi kita bibiguin. Dapat ganun daw. Kung pinagkatiwalaan ka, huwag mong biguin yung taong nagkatiwala sa'yo. Sa araw-araw na ibinibigay sa atin, may mga taong nagtitiwala sa atin. Tama? May mga taong nagsasabi, inaasahan kita. Ang tanong, anong ginagawa natin sa tiwala na binibigay sa atin ng mga tao? Pangalawa, meron din tayong stewardship of talent. Okay. Again, sinabi na natin yung talent ay hindi po, di ba, yung talento. Pero ito po yung gusto kong tignan ninyo. No? Ang sabi po dito sa verse 15 ng NIV, to one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag. At ito yung key phrase, each according to his ability. Ito po yung problema pag kinukumpara nyo yung sarili nyo sa ibang tao. We have different abilities. Iba-iba yung kakayahan natin. Ang hamon sa atin ng Bible, kung ano yung pinagkatiwala sa'yo, ayon sa iyong kakayahan, maging tapat ka doon. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa isang taong mas malaki ang nagagawa kasi mas maraming resource binigay sa kanya sa Lord. Magkakaiba yung fruit natin, magkakaiba yung bunga natin, kasi magkakaiba din yung binigay sa atin ni Lord. Kaya yung mga taong sobrang blessed, yung mga taong ang daming resources na binigay sa iyo ni Lord, mas malaki yung hahanapin sa Lord sa iyo. Bakit? Kasi ang dami niyang binigay na blessing sa iyo. Kung maliit lang ang binigay sa iyo ni Lord, hindi siya mag-ahanap ng mas malaki. Pero ito yung tanong pa rin.
Yung bang maliit na pinagkatiwala sa'yo ni Lord, anong ginagawa mo doon sa maliit na yon? Kasi hindi tayo i-judge according doon sa magkano yung nakuha na kinita natin. Ang tanong, gaano tayo naging faithful doon sa binigay sa atin? According to our ability. So ano ba yung pinagkatiwala sa'yo? Ano ba yung binigay na kakayahan sa'yo? Naging faithful ka ba na maliit man yan o malaki, ginamit mo according to the proportion of the ability na binigay sa'yo ni Lord? And that is the stewardship that we are supposed to judge ourselves with. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Ito yung tanongin mo sa sarili mo. According to the ability that God has given you, have you been faithful? Ginamit mo ba yung talento mo, abilities mo, opportunities mo, resources mo para sa kapurihan ng Diyos? At hindi ba ito nasayang? Yun po yung tanong. At panghuli, stewardship of time. Again, ito pong nakaraang mga araw would have probably given us an opportunity to think of the time that we have, and usually yung time na natitira na lang sa ating mga buhay. In verse 19, ang sabi doon, gaano ka daw tagal bumalik ang master nila? Sabi doon sa Tagalog, pagkaraan ng mahabang panahon. Pag pinag-usapan natin yung end times at yung pagbabalik ng Panginoon, maraming na nagsasabi, ang tagal-tagal na natin pinag-uusapan yan. Ang tagal-tagal na nating pinag-aaralan yan, hindi pa rin siya bumabalik. So ano po yung attitude na kailangan natin? Dalawa. Una, kailangan pa rin natin magkaroon ng attitude ng urgency, na malapit na. Kasi ang message o yung wording na ginagamit ng Bible palagi, malapit na. Kailan darating si Lord? Malapit na. Kahit na 1,000 taon ang lumipas, malapit na yun. Bakit? Kasi hindi yung timeline naman natin. Hindi natin alam kung ano yung timeline niya. Siya yung nakakaalam noon. At ang sabi sa atin, sa pang-araw na araw na buhay natin, ang attitude natin, urgent. However, dapat maging ready rin tayo na tumagal ang kanyang pagbabalik. At kung ganon, hindi tayo dapat maging complacent. Ibig sabihin, hindi tayo, ay matagal pa yung darating, o hindi pa darating si Lord, mag-relax lang muna tayo. Kung, gawin muna natin yung gusto natin gawin, matagal pa naman babalik si Lord. No, we cannot be complacent as well. So yun po yung gusto ko pong i-share. When we talk about this parable, naniniwala po ako na marami pa tayong mapag-aaralan patungkol dito, pero ang prayer ko po ay magamit po natin yung resources no, na binigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, pag tinignan po talaga natin, ang salita ng Diyos nangungusap hanggang ngayon. At meron siyang application para sa buhay natin ngayon. Ang hamon para sa atin ay ganito, what are we going to do with the resources that God has given to us as a person, as an individual, as a church, no? As families, no? Kailangan po nating ipagkatiwala at hilingin ang gabay ng Diyos sa ganito mga bagay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kung aming pagbabasihan ang mga talatang ito, Lord, you are challenging us, Lord, to live a life beyond we can imagine. Na kung saan ang attitude namin ay hindi kami ay kulang o di kaya ay kami po ay mahirap. Kundi ang totoo ay kami po ay napakayaman, kung hindi man sa pera ay sa mga iba't ibang resources. At ang hamon mo sa amin ay anuman ang binigay mo, anuman ang pinagkatiwala mo sa amin ay Panginoon ay gamitin po namin ito sa pinakamainam na kaya namin. Kaya Lord, in light of the second coming of Jesus, in light of the return of Jesus, Panginoon, huwag mo po kaming hayaan na makita mo na hindi handa sa iyong pagbabalik. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming paghihintay ay makita mo na ang iglesia mo ay abalang-abala sa paggawa ng iyong misyon dito sa lupa. Tulungan mo kami na huwag kalimutan ang dahilan kung bakit kami nagkakasama bilang isang iglesia at sa iyong napakagandang layunin para sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, pangunahan mo po kami lahat. Kayo ang maging pangunahin sa aming kaisipan at ang kalooban mo ang maganap. At salamat, Panginoon, sapagkat ikaw nga po ang Diyos na nagkatiwala ng lahat ng ito. At salamat muli sa pagtitiwala na ibinigay mo para sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, takilain ka. Po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.